Sino po sa inyo ang naranasan na o naramdaman na parang walang silbi o walang kwenta? Sa mundong ating ginagalawan, kalimitan, dinidikta sa atin ng lipunan kung sino yung itinuturing na may kwenta at may silbi sa lipunan. At para sa pamantayan ng mundo, sila yung mga may kapangyarihan. Sila yung sikat. Sila yung may pera. Sila yung may personalidad at may impluensya. Case in point, tingnan ninyo, pag ang kulay natin ay hindi makinis, pag ang mukha natin ay hindi mukhang pang-artista, halos walang pumapansin sa atin. Kapag tayo ay walang pera, kapag tayo ay walang impluensya, maliit ang tingin sa atin ng iba. At kapag wala ka ng mga ito, ang turing na sa iyo ay walang kwenta, inutil, walang silbi, at kung minsan tinatagurian pa ngang papansin, pabebe, o pabibo. Sumagi na rin po ba sa isipan ninyo ang mga pakiramdam na ganito? Walang halaga, binabaliwala ng lipunan o ng inyong mga kakilala, kaibigan at pamilya. Huwag po kayong malungkot. Huwag kayong mag-alala kung sa inyong damdamin ang pakiramdam ninyo ay ganito. At huwag kayong masiraan ng loob kung sa palagay ninyo'y kayo'y walang halaga. At huwag kayong magpapabebe, huwag kayong magpapabibo o huwag kayong magpapabida. Sapagkat kung titingnan natin, ang Diyos ay kumikilos at gumagawa ng kapangyarihan at kababalaghan o ipinapakita ang kanyang kapangyarihan at kababalaghan sa pamamagitan ng mga taong itinuturing ng lipunan na walang silbi at walang kwenta. Narinig natin yan sa mabuting balitang aking binasa. Sino ang ginamit ng Panginoon para gawin ang milagro or miracle of the multiplication of bread? Ang ginamit niya ay isang bata. Isang batang itinuturing ng lipunan na walang silbi, walang kwenta. Isang batang kung tingnan ng marami ay dependent. Pero sa kanya, siya ang ginamit ng Panginoon para pakainin ang maraming nagugutom. Sa pamamagitan ng daladala ng batang 5 tinapay at 2 isda, na noon ay pagkain ng mahihirap, na dala-dala ng bata, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang ipakita sa pamamagitan ng batang ito ang kanyang awa at habag sa mga taong nagugutom. At ginamit niya ang maliit na batang ito. Walang kapangyarihan, walang impluensya, walang kwenta sa lipunan, walang silbi, walang halaga. Kayo po o tayo na itinuturing ng lipunan na walang kwenta at walang silbi, ang paborito ng Diyos na kanyang gamitin upang ipahayag ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Sino ba si Pedro? Si Pedro, kung ating titingnan ang kanyang background, siya yung walang boses sa lipunan, siya yung walang
kapangyarihan sa lipunan, walang impluwensya, hindi nag-aral. Isang simpleng at payak na mamamayan, mangingisda, pero pinili siya ng Diyos. Sino ba yung mga kasamahan niyang tinawag din? Kung pamantayan ng panahon o ng panahon ng ating Panginoong Hesus, ang ating pagbabatayan, sila yung maliliit. Sila yung sinasabi ng lipunan na walang kwenta, walang silbi, walang magagawa, pero ginamit ng Diyos upang pakinabangan natin hanggang ngayon ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos upang ipamahagi hanggang sa kasalukuyang panahon at hanggang sa wakas ng panahon. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng lipunang tayo na maliliit ay walang kwenta, walang silbi, at nandun lang sa isang tabit, walang ginagawa. Meron tayong magagawa. Ang unang pwede nating gawin bilang pagpapakita ng kahalagahan natin sa lipunan ay ang magdasal. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga taong alam nating kinakailangan ng panalangin, lalo na yung nabubulid sa masama. At tayo, na ang tingin sa sarili ay maliit, ay pwedeng gawin yan. Libre po at walang bayad ang pananalangin. Huwag nating ipagdamot ito bilang pagpapakita natin ng pagpapahalaga sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Tayo na itinuturing ng lipunan na maliit at walang silbi. Espesyal nating ipagdasal ang mga misyonero sa pagdiriwang natin ng Filmation Sunday. At doon ay natin ipakita na tayong maliliit ay merong mahalagang kontribusyon sa lipunan sa pagpapalaganap ng kabutihan, sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Pangalawa, lagi po nating itanim sa ating isip ang kahalagahan ng pagkakawang gawa. Nakakatuwa po at nakakataba ng puso bilang rektor at kura paroko ng Pambansang Dambana na marami sa inyo at sa aming mga manggagawa ang nagbo-volunteer para tumulong sa isinasagawa natin ngayong community pantry every 23rd of the month. At marami din ang nakikinabang diyan. At hindi natin dapat maliitin ang maliliit nating kontribusyon dahil lamang sa tingin ng lipunan ito'y napakaliit. Pag pinagsama-sama po ang lahat ng yan, kasama na yung ating pagkakawang gawa at pagnanais na tumulong, malaki po ang impact na magagawa niyan sa mga taong nangangailangan. Maaring maliit sa iba, pero sa ating pwedeng tulungan kahit maliit, malaki po ang magagawa niyan. Sabi nga ng Pundong Batangan, sabi nga ni Cardinal Rosales, basta maliit, pag pinagsama-sama, papuntang langit. Ikatlo, ipalagana po natin ang kultura ng pagbibigay o yung culture of giving. Ewan ko kung narinig na rin nyo, ang di umano ay may mga multinational food companies na sa halip na ipamigay sa mahihirap ang labis nilang pagkain at the end of the day or at the end of the selling period, itinatapon nila ito. Hindi nila ito pinamimigay. Ganon din di umano ang isang multinational company rin na nagbebenta ng mga prutas. Sa halip na ito'y pakinabangan ng marami, kapag ka-rejected na yung mga prutas na kanilang na-harvest dahil hindi pumasa sa international standards,
Itinatapon na nila ito at binubulok sa halip na ipamigay sa mga nagugutom. Anong dahilan kung bakit ganoon? Ang principle at work dyan, or ang economic principle at work, yung tinatawag na extreme capitalism. At alam naman natin na ang nasa likod ng extreme capitalism ay greed. Kasakiman na hindi palatandaan ng isang lipunang nagpapahalaga sa Diyos. Ang isang lipunang nagpapahalaga sa Diyos ay marunong at nakahandang laging magbigay upang maitaguyod ang sambayanan. Kaya nga, akmang-akma po yung tema ng pagdiriwang ng 500 years of Christianity. Freely we have received, sabi nga ni San Mateo, freely give. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos, ng biyaya. Tinanggap natin mula sa Diyos. At marapat lamang na magbigay tayo din ng malaya sa ating kapwa. Huwag tayong maging madamot. Di ba sabi ni Mahatma Gandhi, ang resources daw ng mundo ay sapat. Pero hindi siya sapat dahil may mga taong ganid. At yan ang isa sa gustong ipakita o ipabatid sa atin ng mabuting balita na pwede nating magawa bilang binyagan. Let us promote the culture of giving. Marahil, maliit na bagay ang ating ginagawa na pananalangin na pagbibigay at pagbuboluntaryo para makatulong sa kapwa sa tingin ng lipunan. Pero para sa ating mga tinutulungan, napakalaki po ng bagay na ito. Tandaan po natin, tayong lahat ay parang 5 tinapay at 2 isda. Walang silbi, walang kwenta, ngunit sa kamay ng Diyos ay malaki ang magagawa. Makakagawa tayo ng himala. Hindi po totoo na tayo ay walang silbi, walang kwenta at walang magagawa. Meron tayong magagawa kung atin lamang ilalagay sa tama ang ating kakayahan, kayamanan at ang angking kabutihan. At ilagay po natin ito sa kamay ni Kristo.